Hello, what's up po mga kabakyan? Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, One Backyard. Like a Hellcat. So mga kabakyan, bago po tayo mag-umpisa, hihingi po ng paumanhin ng inyong kabakyan na dahil ngayon lang po ulit tayo makakapag gawa ng content, makakapag-vlog. Dahil unang-una mga kabakyan, syempre inuuna po natin yung trabaho, yung pang-araw-araw na pangkabuhayan po natin, dahil para din po sa mga alaga natin yan, para may pang-suporta po tayo sa mga feeds po nila, dahil dumadami po sila, tumataas po yung quantity po nila, yung volume po ng ating mga inaalagaan dumadami. Kaya kailangan po natin ng doble sipag para may pang-suporta po tayo, hindi lang po sa kanila, syempre especially sa pamilya ko po mga kabakard. At pangalawa mga kabakard, napakahirap din po kasing mag-isip ng eco-content. Talagang sa dami ng vloggers na ganito ang content, teka, halos nagpapare-parehas na po yung mga kabakard, nagpapare-parehas na po yung mga kino-content. So yung iba talaga, yung ibang vloggers na hindi ganun talaga totally sikat, kagaya ko mga kabakard, hindi na masyadong kinakagat ng ng mga viewers, hindi na masyadong pinapanood hangga't hindi maganda yung yung bagang matatapik. So as content creator, as vlogger ng ganitong content, yun po yung isang napakahirap po para sa amin po, yung mag-isip ng eco-content para po sa inyo. So ngayon mga kabakard, sana medyo may ma-share ulit akong konting knowledge about dito sa pag-uusapan po natin na eco-content ko po mga kabakard. Yun mga kabakard. So for today's vlog po mga kabakard, ang eco-content ko po ngayon sa inyo is about sa running pen. So ano ba yung running pen mga kabakard? Marami po sa atin dito, marami sa ating backyard breeders po, wala pong makikitang running pen sa mga area po nila, kagaya ko po dito mga kabakard. Kasi nga yung running pen, malaki po yung space na ma-occupy nila. Paano pagka masyadong maliit lang po talaga yung space natin, maglalagay pa tayo ng running pen, napaka takaw na po sa space nun mga kabakard. So yung running pen mga kabakard, yun yung dalawang pen na mahaba na ang purpose para sa adrenaline mga kabakard. Yung walang ginawa yung mga warriors natin kundi lumakad ng lumakad, sundan yung isa't isa ba mga kabakard. So yun yung purpose ng running pen mga kabakard. Ano ba yun? Purpose talaga nun is to burn fats mga kabakard. So yung iba pinapasok yun sa conditioning stage, sa conditioning period po. So at ayon kay Attorney Ryan Abrenica, yun ang masama, yun ang wag na wag gagawin sa oras ng conditioning, yung ilagay sa running pen ang mga warriors. Dahil unang-una mga kabakard, mabilis makakapagpabagsak po ng katawan, yung dibdib nung kinokondisyon natin na warriors po, mabilis mawawala po yun dahil po dun sa running pen. Imagine 1 to 21 days, halos 2 weeks mong ilalagay yun ng ilalagay dun sa rotation po. So yun na nga lang pong flying pen, minutes lang po yung sa pakaskasan, tapos yung syempre sa cording. Yun pang isasama pa natin yung yung running pen, talagang ang warriors po natin, babagsak po talaga ang katawan nun mga kabakard. Kagaya nga rin po ng sabi ni late Doc Teddy Tanchanco mga kabakard, may isang vlog ako napanood nun na ang sabi niya mga kabakard, ang running pen ginagamit lang po to burn fats. So yung sa pola mga kabakard. So example mga kabakard, sa tao, kaya tayo nagjo-jogging to burn fats mga kabakard. Kaya tayo gumagamit ng treadmill sa bahay kung hindi tayo nakakalayo ng pagjo-jogging,
to burn pots. Ganon din po yung ano, yung purpose po nung running pen, to burn pots lang po mga kabakerd. So hindi natin siya pwedeng ipasok sa loob ng 21 days conditioning. At dahil sabi ni Doc Teddy na kapag ipinasok natin yan, mabilis na ang 2 weeks bago makarecover. So kung 2 weeks bago pa makarecover yung manok natin, paano pa natin isasali sa isang competition, di ba mga kabakerd? Bagsak na bagsak ang katawan nun mga kabakerd. At saka sabi din po ni Attorney Ryan, so pag nasa pen kasi, wala nang ginawa ang bawat isa, kundi sundan lang yung bawat isa. So pagdating sa actual na sa ruweda, sa pit, doon magkakaroon ng geary effect mga kabakerd. So ano yung magiging disadvantage ng geary effect? Ang sabi ni Doc, magdidilig ka ng sarili sa ruweda. So ano ba yung yung syempre yung alam niyo na pag tinamaan, sabog, dilig, yun, di ba? Kasi may mga may mga words tayo na hindi pwedeng banggitin dito sa YT kasi nga napakaigpit ni YT. Tapos syempre mga kabakerd, syempre pagka nawawala yung nawawala yung aggressiveness ng isang warriors natin kapag nasa running pen lagi siya. Kasi nga ang feeling niya magkadikit halos din kasi yun eh. Feeling niya pag ibinaba natin sila, feeling nila nasa running pen pa rin sila. Yun wala na pala. Totoo na, actual fight na yun mga kabakerd. Kaya yun ang pinaka disadvantage ng running pen. So, yun lang naman yung masishare ko sa inyo about sa running pen. Dahil, halos lahat naman ng backyard talaga, walang ganun. So, doon nga sa malalaking sa mga malalaking farm, iilan lang din po masabi natin na merong gumagamit ng running pen. So, depende na yun sa paggamit po nila siguro, kung paano sila mag-conditioning. Siguro, pinapasok nila yon sa sa pre-conditioning, pero pagdating sa sa conditioning period, talagang hindi po pwedeng ipasok yung running pen. At sobra talagang init mga kabackyard. Ngayon papakita ko sa inyo mga kabackyard yung ating mga warriors na naka-cord. Tapos pakikita ko na rin po sa inyo mga kabackyard yung hinahalo ko po sa sa painom ng mga warriors natin, sa lahat, sa sisiw, sa inahin, sa mga pullets, sa mga baby stag, at saka sa mga naka-cord po natin. Iisa po, yun na po yung pinapainom po natin mga kabakerd. So tara, sisilipin natin mga kabakerd. So ito mga kabakerd yung progency na sinasabi ko na ipapainom, inihahalo ko po sa sa tubig po ng ating mga lahat dito pinaiinom ko nito. So magmula sisiw hanggang mga naka-cord po, yan, water soluble po siya na maraming benefits po. Yan, multivitamins, minerals, amino acid, electrolytes and probiotics. Yan mga kabakerd, progency. So ito ang maganda pagka sa mainit na panahon mga kabakerd. Pero sa ngayon mga kabakerd, medyo tingnan nyo mga kabakerd, medyo nagpapakita na po ng signs na malapit na po yung rainy season. So medyo lumalamig-lamig na po dito sa area natin, dito sa Laguna, sa Nagcarlan. Yan mga kabakerd. Hindi na masyado ganun kainit, pero although sa mga tanghali talaga mainit na mainit pa rin po. Pero at least dito nagpapakita po ng pagdilim, paglamig. So nagiging balanse na po ulit kasi nakakaawa po talaga sa mga alaga po natin mga kabakerd, yung sobrang init. Ito mga kabakerd yung progency yan. Ito yung tag dito. Ito yung kulay niya pag na-dilute na po siya sa tubig. So ayan mga kabakerd. Ayan. So yan ang bibigay po natin dito sa lahat muna ng ating naka-cord. Saka dun sa mga early birds po natin at local. So yan mga lahat na yan mga kabakerd, bibigyan po natin ito. Hindi ko na po may isa-isa, wala po tayong videographer.
So, sasalin ko na po muna. Mamaya ako na lang pakikita sa inyo. A few moments later. At yan po mga kabakerd, nabigyan ko na po lahat yan ng ng Progency mga kabakerd. So, kahit medyo malilom po, yung yung medyo madagim, ganito po talagang yung singaw po nung lupa, yung hangin po hindi po talaga mahangin ngayon mga kabakerd, kaya mainit po. Pero at least mga kabakerd, nababawasan po yung stress po ng mga manok natin dahil hindi po ganun kainit. Kasi mga kabakerd, talagang yan dun sa ibang farm, yung sa ibang manukan, kahit may silungan talaga sila, may tendency bumibigay po talaga yung katawan mga kabakerd. Like kahapon mga kabakerd, itong ating limited gold po mga kabakerd. Ito po is nakalagay sa battery cage. After po nung hapon, nakita ko po siya, hindi na po siya makatayo mga kabakerd. Talagang lambot na lambot po siya, hapong-hapo po siya. Pero hindi po naiinitan yung battery cage mga kabakerd. Yung pong epekto lang po sa kanya nung init, ganun po yung naging sa kanya. Kaya ngayon, nilagay ko lang siya dito. Sabi ko, sana maka-recover siya. So ngayon, recover na mga kabakerd. Ayan, Kaya dito na muna po siya sa ruweda natin, sa pen, at medyo malamig-lamig po talaga dito mga kabakerd. Tsaka mga kabakerd, may papakita po ako sa inyo yung development din po na ginawa namin dito ng aking daddy dito sa manukan. So mga kabakerd, kung makikita nyo, nagbago po yung itsura ng mga flying pen po natin. So ayan mga kabakerd, dito ko po nilagay yung flying pen. Ipinagharap ko po siya. Bali 4 na pen po dito sa kabila. So kasing haba po siya ng ruweda natin, 4 na po ang nagkasya. So imbis na nakatuwid siya dito, lang po yun mga kabakerd, 5. So 4 ito. Naipwesto ko pa yung battery cage natin dito mga kabakerd, dahil dito medyo sa hapon hindi na masyado mainit talaga. Tapos nilagyan ko na lang po ng bubong. At dito mga kabakerd, may dalawa pa kami na ipwesto ni daddy na na pinaka flying pen din po mga kabakerd. So all in all, naging 6 siya. Tapos may dalawa pa rin dito, hindi pa nagiba. Mga kabakerd, dalawa pa rin ito. So naging 8 po siya mga kabakerd. Yung dati pong 5 piraso, nadagdagan po ng 3, may space pa po dyan sa gitna. So makakapag-cord pa ako dito mga kabakerd ng isa. Makakapag-cord pa tayo. Tapos eto, makapansin nyo mga kabakerd, tinanggal ko yung net dito. Yun na lang po yung tinira ko. Yan po, mahaba pa rin naman po. Tinanggal ko yung nandito sa may puno ng lansones. Ngayon may naka-cord na dito mga kabakerd, yung puti, yung ating Thomson White. So yan mga kabakerd, nagkaroon po tayo ng 2 area ng cording dito. Tsaka dito mangyayari yung isa. Tapos may area pa po dito, pwede po tayo maglagay po dito ng scratch pen kagaya po nito. Pero aayusin ko po, pag sa breeding po ulit, aayusin po natin yan. Dito naman siguro natin ipopwesto muna yung itong 2 to. Dito natin ipopwesto yung 2 broodcock po natin para ibababa po natin sila, ipapasok natin sila sa broodcock po. So ganun na po yung magiging practice natin. Dito po muna gagawin natin na breeding area po ito mga kabakerd. Yan mga kabakerd. Tapos syempre, yan nag-order na rin po ako ng ibang tipi na kawayan na mapapalitan po natin yung iba diyan mga kabakerd. Tapos yung pinag-iisipan ko mga kabakerd, yung isang area doon, yung pinahiram sa atin, hindi ko pa kasi siya napapagdesisyonan kung ano po talaga ilalagay sa kanya. Kung bang gagawin kong range, kung gagawin kong cording din, o yung breeding na lang din po doon kaso gusto ko po ganito ang type ng breeding yung may flying pen. So wala pang flying pen po doon. So baka extension ng cording na lang po mangyayari doon mga kabakerd, dahil marami pa po tayong i-cord dito mga kabakerd. Ito po yung mga early bird natin mga kabakerd. Tapos ito early bird local. Tapos may puti pa doon. Yun, tapos yung syempre yung 4 na to. Yung 4 po na ito. Yan yan. Mga kabakerd Power hatch McLean White gold mga kabakerd.
Limited white gold. Throwback white gold pala mga kabakid. Tapos ito syempre mga sweater line. Tignan nyo. Tapos mga naka-cord na rin po yung iba nating ano rito. Early birds. Ayan o. Yan, tignan nyo. Gaganda na yan mga kabakid. Syempre gold. Nag-iisa. Dahil nawala na ano po hindi nakaligtas yung dalawa na lumapit kay Stappy mga kabakid. Yung sisiw pa lang. Ito, ang ganda na nito. May nagpapa-reserve na nito mga kabakid. Tapos yun, ang ganda rin po nung katawan nitong ano, nung ating mga power black. Yan o. Black McRae. Siyempre, sweater line, no? Pogi o. Mga bakid o. Ayan pa kapatid. Tapos, yun o. Power Hutch. Yan. Power Hutch Gilmore mga kabakid. Siyempre, ito yung broodcock po natin. Yung may puti dun mga kabakid eh. Tapos meron pa po tayo dito mga ano, inalpasan po ng mga national. So mga maliliit pa po. Ayun, nagtatago mga kabakid. Ayusin pala natin mamaya yung painuman nila mga kabakid. Ayan o mga kabakid, uminit na naman. So meron tayo dito mga kabakid na mga age late born din po. Ayan, malalaki na rin po ito mga bakid. Oh. Anak po ng gold. At Kelso po, yung Kelso po na bagong ano natin, bagong hiniram natin na brood hen, pero binalik na rin po natin dun sa owner po. Para, kasi sobrang init po kasi baka dito pa madisgrasya sa atin. Mas maigi nang naibalik na natin. So ayan mga bakid. Oh. Possible lalaki mga bakid, 5 tas 5 rin babae. So okay sa akin pagka ganun. Equal po. Hindi yung mas marami yung babae kaysa sa lalaki. Yan, mga pulit natin mga kabakid. Meron pa nga pala tayo ditong kinokondisyon yan. Yan yun, meron pa dun mga kabakid nung naitlog oh. May naglilimlim pa dun. Yun. And that's it po mga kabakid. So kita-kits na lang po ulit tayo sa next episode po natin. Mag-iisip na naman po tayo ng eco-content natin sa susunod. So salamat talaga mga kabakid dahil sa pagsuporta nyo po palagi sa ating YouTube channel. At ingat-ingat lang lagi po mga kabakid. Sobrang init po ng panahon. Uso po talaga yung mga heat stroke, yung mga atake talagang ano, yung kaya stay safe na lang po tayo lagi sa stay at home na lang po muna tayo hanggat wala tayong gagawin naman po sa labas. Yung mga oras lang around 10 to 3 mga kabakid. So yun yung napakainit po talaga mga kabakid. Kaya nga ako mga kabakid, bihirang-bihira ako makasilip dito sa ating manukan sa mga ganong oras, pero pinipilit ko pa rin po kasi nga po baka po may nabibilad, baka may ma-heat stroke po ng mga alaga po natin, nakakapanghinayang po talaga mga kabakid. So hanggang dito na lang. Kita-kits po sa next episode ng ating One Bakid. At ang lagi sinasabi po ng inyong kabakid na always happy lang sa pag-aalaga, sa pagbibigay ng ating mga manok. At ibigyan po natin talaga yung kaya-kaya po natin supportahan pagdating po sa mga kapatid. Bye mga kabakid! See you in my next vlog and have a nice day!